Sa fourth run ng Archlight Senatorial Preference Survey, nangunguna pa rin ang mga kandidatong sina Pastor Apollo Kibuloy, Senator Bongo at Congressman Rodante Marcoleta. It's time, solid archers, welcome to Archlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Inilabas na nga ang resulta ng fourth round ng Archlight Senatorial Preference Survey kung saan nag-participate ang mga Archlight followers sa poll survey na isinagawa mula December 30, 2024 hanggang January 2, 2025. Sa mahigit 1.9 million followers ng Archlight, naka-generate ito this time ng 250,435 votes mula sa accumulated survey forms at naka-record ng 2.1 million in total engagements. Gaya ng mga nakarang survey, ang mga followers ay pumili ng kanilang mga kandidato magmula sa 66 senatorial aspirants para sa 2025 midterm elections. At 3 survey questions ulit ang inilabas upang doon paghugutan ng boto ng mga Archlight followers. Ang unang tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo sa lipunan? Ang pangalawang tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa pangkalusugan? At ang pangatlong tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na mga pagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at food security? Sa unang survey question tungkol sa kung sino ang iboboto mong mga pagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo sa lipunan, nanguna dito si Pastor Apollo Kibuloy na nakakuha ng 79.7%. Pumangalawa naman si Senator Bato de la Rosa na may 79.4%. At pangatlo si Senator Christopher Bongo na may 78.3%. At pang-apat si Congressman Rodante Marcoleta na may 78.1%. Nasa panglima naman si Jimmy Bondo, pang-anim si Willie Ong. Rank number 7 si Vic Rodriguez, number 8 si Philip Salvador, number 9 si Chavit Singson, number 10 si Richard Mata, number 11 si JV Hinlo, at number 12 si Raul Lambino. Nasa pang 13 to 24th places respectively naman ang mga kandidatong sina Revillame, Busita, Lacson, Kirubin, Honasan, Lee, Soto, Aquino, Marcos, Pacquiao, Gonzales at Ben Tulfo. Hindi nakapagtataka na manguna si Pastor Kibuloy sa survey question patungkol sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo dahil noon pa man ay matapang na ito sa paglaban sa mga CPP, NP, NDF na matagal nang suliranin ng ating lipunan at isa ito sa kanyang pangunahing pagtutuunan ng pansin sakali mang maupo bilang senador ng bansa. Sa pangalawang katanungan naman, survey question number 2, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa pangkalusugan? Nanguna dito si Senator Bongo na may 77%. Number 2 naman si Richard Mata na may 76%. Number 3 si Pastor Apollo Kibuloy na may 75.4%. Number 4 si Rodante Marcoleta na may 75.3%. Number 5 si Doc Willie Ong na may 75.1%. At number 6 si Bato de la Rosa na may 75%. Nasa rank number 7 naman si Jimmy Bondo, rank number 8 si Vic Rodriguez, number 9 si Chavit Singson, number 10 si Philip Salvador, number 11 si JB Hinlo, at number 12 si Raul Lambino. Nasa pang-rank number 13 to 24 naman ang mga kandidatong sina Willie Revillame, Bonifacio Busita, Ping Lacson, Tito Soto, Manny Pacquiao, Gringo Honasan, Erwin Tulfo, Ariel Kirubin, Bam Aquino, Pia Cayetano, Ben Tulfo at Norberto Gonzales. Hindi rin nakapagtataka na maging solid ang boto ni Senator Bongo kung tatanungin patungkol sa mga batas pangkalusugan dahil may resibo na itong nagawa tulad ng mga naglipa ng malasakit center sa buong bansa na naging malaking tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at benepisyong pangkalusugan.
Sa pangatlong tanong naman, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at food security? Nanguna dito si Congressman Rodante Marcoleta na may 87%. Number 2 naman si Pastor Apollo Kibuloy na may 86.4%. Number 3 naman si Senator Bato de la Rosa na may 86.3%. Rank number 4 naman si Senator Bongo na may 85.4%. Number 5 si Jimmy Bondoc na may 81.5%. Number 6 si Doc Willie Ong na may 80.2%. Number 7 si Victor Rodriguez. Number 8 si Richard Mata. Number 9 si Chavit Singson. Number 10 si Philip Salvador. Number 11 si Raul Lambino. Number 12 si JB Hinlo. Nasa rank number 13 to 24 naman respectively ang mga kandidatong sina Revillame, Busita, Lacson, Kirubin, Honasan, Tito Soto, Wilbert Lee, Manny Pacquiao, Aimee Marcos, Norberto Gonzales, Erwin Tulfo at Pia Cayetano. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit nga ba walang halos prominenteng pangalan at datihang malalakas na senador ang nakapasok sa Magic 12? Nilaro lang ba ng Archlight admin ang resulta nito upang maipasok ang mga pambato ng PDP? Bakit nga ba wala sa survey ng Archlight ang mga nagna-number 1 sa mga mainstream survey tulad ng SWS, Tanghere at Pulse Asia? Unang-una, sinasabi ng Archlight na ang survey nito ay hindi official at reflection lamang ng senatorial preference ng mga followers nito. Ngunit sa kanilang pagsasagawa ng online poll na ito, hindi nila kailanman control kung sino ang ibinoboto ng mga followers. Sa halip, hinihikayat nito ang lahat, mapa-pro Duterte man, pro BBM, mga kakamping o sino man na walang pinapanigan na mag-participate sa survey. Ang mahigit 1.9 million followers nito ay binubuo ng iba't ibang Pilipino sa buong bansa, maging mga OFW na nasa ibayong dagat, kaya't hindi masasabing rig ang naging resulta nito. Kung wala man sa Magic 12 ang mga sikat na pangalan ng mga politiko, ay hindi po ito saklaw ng admin ng Archlight dahil ang mga followers nito ang nagpasya kung sino man ang ninanais nilang iboto. Every week na po ang gagawin nating Archlight Senatorial Preference Survey that will run from Monday to Friday at ilalabas natin ang results every Saturday. Kung meron man kayong suhestyon o opinion, mag-iwan lamang ng iyong komento sa ibaba. Hanggang sa susunod mga Solid Archers, it's time